Mga kababayan, naglandfall na po ang banta ng bagyong Henry sa malaking bahagi ho ng Eastern Visayas at inaasahan na makakaapekto pa ito sa malaking bahagi naman ng Bicol Region, Southern Luzon at ilang bahagi ho ng Metro Manila. Aalamin din natin ang epekto ngayon ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin ipagpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share ang ating update. Sa pinakahuling datos po na inilabas ng Pag-asa, ito pong banta ng bagyong Henry ay nasa coastal water na po ng Clavera, Masbate. Sa forecast po ng Japan Meteorological Agency, isang ganap na po ito na tropical depression pero nagme-maintain yung lakas niya sa pagiging category 1. Ngayon, alamin muna natin yung mga lugar na patuloy na po naapektuhan ng trap o extension ng hangin ng banta nga po ng bagyong Henry. So ngayon, apektado na po ng heavy rainfall warning ngayong hapon po ng Martes hanggang bukas po ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at ang Capiz na makakaranas ng 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Meron naman din tayong ine-expect na 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan sa may Palawan at Occidental Mindoro. Pagdating naman po ng Thursday ng hapon, meron ding 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan diyan naman po sa may area po ng Palawan. Mga kababayan, tulad ng aking sinasabi, ito pong banta ng bagyong Henry, hindi naman ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon, pero nakikita natin yung consistent na epekto nito dahil nagkaroon na po ito ng landfall scenario. Pag sinabi ho kasi natin na naglandfall ang isang sama ng panahon, more on mas marami itong maapektuhan ho ng mga lugar. Kung mapapansin nyo naman, ngayong umaga po ng Martes sa Metro Manila, malaking bahagi po ng Luzon, ay nakakaranas na po ng tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Yan po ay dahil sa trap o extension po ng hangin ng banta ng bagyong Henry. At ngayon, sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, ay consistent talaga na madedevelop o mas lalakas pa ito sa pagiging tropical storm category. Pag ito po ay tumawid na sa Eastern Visayas, susunod ng parte ng Bicol Region, diyan naman po susunod sa may Southern Luzon at malaking bahagi ng Metro Manila. Makikita nyo naman sa ating forecast doon sa ating tropical cyclone threat potential, may susunod na panibagong sama ng panahon na manggagaling ho sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. And then, sa pagitan naman ng July 6 hanggang sa July 12, sa next week pa po yan, may panibagong sama ng panahon na naman na madedevelop na manggagaling sa may silangang bahagi ng ating bansa. So, after po na makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, etong sama ng panahon o banta ng bagyong Henry, may mga susunod na naman na panibagong banta ng sama ng panahon na dapat po natin paghandaan at i-monitor. Kung makikita nyo sa ating monitoring screen, consistent talaga yung tinatawag natin na sirkulasyon ng hangin ito nga pong banta ng bagyo na ito. Makikita nyo namang mabuti yung umiikot na yan, yung nakapalibot sa kanya. Yan po yung tinatawag natin na spiral clouds na siya nagbibigay ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa na dapat po ay paghandaan natin ngayon. Marami nagtatanong kung may pasok ba ngayong araw po ng Martes. Yan po ay depende sa inyong LGU. Kaya makipag-ugnayan po tayo. Pero kung consistent simula ngayong umaga at meron talaga nakataas na heavy rainfall warning sa inyong mga lugar, asahan nyo ho na possible na walang pasok sa inyong mga lugar. So sa inilabas ho ng Pag-asa na forecast weather condition sa area po ng Metro Manila, sa may Visayas, sa may Calabarzon, Bicol Region, binanggit ko na yan kanina, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at sa may Romblon. Dahil po sa banta ng bagyong Henry ay patuloy makakaranas ng isolated light rains and heavy rainfall lalo na po sa hapon at sa gabi. Kaya naman yung mga low-lying area, sa mga area na yan, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha and mag-ingat din sa banta ng landslide sa mga landslide prone area. Sa malaking bahagi naman po ng Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ng mga lugar na hindi ko nabanggit, mag-ingat naman din sa banta ng habagat o southwest monsoon. Narito po ang senaryo na mangyayari sa lagay ho ng ating panahon. Consistent ang development ito nga pong banta ng bagyong Henry at patuloy yan palalakasin ng habagat o ng southwest monsoon. Ganito po yan, kapag mas mahina ang habagat at mas malakas ang banta ng bagyong Henry, palalakasin ng banta ng bagyong Henry ang habagat. Pag mas malakas ang habagat, siya naman ang magpapalakas
sa sama ng panahon na pumapasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Muli, may nagtanong sa atin kung ito bang banta ng bagyong Henry ay magkakaroon ng typhoon o super typhoon category, which is pag sinabi natin na super typhoon category, yan ay pasok sa pagiging category 5 na lakas ho ng bagyo. Pero eto sinasabi ng mga kababayan natin, mahina lang naman etong banta ng bagyong Henry. Pero bakit grabe at tuloy-tuloy yung mga pag-uulan? Lalo na po ngayon, nararanasan na natin hanggang sa Friday pa po yan. No? Ito po kasi yung banta ng bagyong Henry, kahit po hindi ito kasing lakas ng Super Typhoon Francisco, ito'y direktang naglandfall at direktang tumama sa malaking bahagi ng ating landmass o sa ating kalupaan dyan po sa Eastern Visayas. Kaya naman, kahit makalayo ito sa parte ng Eastern Visayas, binanggit ko yung mga lugar, patuloy pa rin makakaapekto dahil ang trap o extension po ng kanyang hangin ay masyado pong malawak at talaga naman pong nakakaapekto. So ngayon, dahil nga po binanggit ko na hindi lamang Eastern Visayas, kasama rin ang parte ng Bicol Region na maapektuhan nito, kasama sa mga lugar na maging alerto at dapat maging handa ang lugar ho ng Albay, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon sa banta ng mga pag-uulan lalo na po sa mga susunod na mga oras. Lagi kong ipinapaalala kapag ganitong meron tayong banta ng sama ng panahon, lalo na ito ay nasa high chance ang kategorya para mas lumakas pa ng lumakas, dapat ugaliin magdala ng payong jacket kapote kung kayo lalabas ng inyong mga kabahayan. Ngayon naman, marami nagtatanong kung kailan ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Base ho sa ating ginagamit na weather model, ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. Inaasahan sa Friday, sa Sabado hanggang sa Linggo ang direktang paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero lalabas ito ng ating Philippine Landmass inaasahan by Thursday hanggang sa Friday pa. So ang ibig sabihin, mas mahaba ang tsansa na tayo makakaranas itong tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Pero yung mga pag-uulan na ating mararanasan, asahan ho ninyo, wala namang kasamang mga malalakas na hangin. Ganito ho ang senaryo. Pag mga mahinang klase lamang ng bagyo tulad po nitong banta ng bagyong Henry, hindi ito nagbibigay ng sobrang matinding lakas ho ng hangin. Yung mga bagyong merong mga malalakas na hangin ay pasok lamang sa typhoon o sa super typhoon category na sama na panahon o ng bagyo. Bagamat sa pagkatala ng Pag-asa, high chance pa lamang ito na low pressure area. Sa Japan Meteorological Agency, isang ganap na ito na bagyo which is mas advanced yung ginagamit na sistema nila doon at nakikita talagang mabuti ang development po ng isang sama ng panahon. Kaya naman ngayong araw po ng Martes, ay papaalala ko na mag-ingat kayo, lalo na yung mga lalabas, mga babiyahe, yung may mga pasok, no? Pwede kayong makipag-ugnayan sa LGU para ma-double check, lalo na yung mga panghapon po ang pasok sa eskwela. Mga kababayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Umuulan na ho ng malakas dito. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.